Maligaya pong pagbabalik muli, magandang araw po sa inyong lahat. Nakita niyo po ba yung thumbnail ng video na ito ngayon? So may idea na po kayo kung anong subject natin. Paki-watch naman po hanggang sa huli at please like and subscribe naman po dyan sa mga bagong viewers natin. And then pagdating po sa dulo, nakita niyo yung tanong, paki-comment and pag-usapan po natin. Maraming po salamat. Have a good day. Discuss po tayo ngayon tungkol sa subject na thermal expansion and contraction ng mga material gaya ng bakal, semento, aluminum at iba pa. Meron po tayo ditong setup, makikita niyo po yan. Meron tayong vertical bar na nagsisilbing support po natin itong horizontal bar rod na pwede natin consider as beam. And meron din po tayo dito na gas burner. And then dito po sa dulo nitong rod na to, naglagay po tayo ng parang pin na nagfix po tayo ng straw. Ano pong purpose ng pin na yan? Parang perdibly po yan. Dahil sa init, yung bakal na yan mag-i-expand. At habang nag-i-expand naman po yan, tutulakin niya po yung pin, parang gugulong, magiging steel pin wheel. Yan, yung karayom na yan. Then habang gumugulong siya, makikita natin na talaga, by visually, nakikita natin sa straw. Iikot po yung straw. Ibig sabihin, umiikot po yung pin, yung karayom. Habang nag-i-expand po ang bakal. Ganon din po mangyayari dyan kapag pinatay na natin yung apoy, lalamig na yung bakal, yun naman po ang uurong yung bakal, yung tinatawag nating contraction. So meron po tayong expansion due to thermal temperature increase and contraction due to thermal temperature decrease. What is the relevance of expansion and contraction in bridges? Bridges are exposed to a wide range of temperatures, from freezing cold in winter to scorching heat in summer. These temperature fluctuations cause the bridge materials to expand or contract. Without expansion joints, the bridge would be subjected to excessive stress, leading to cracks and structural instability. Due to thermal expansion, the length of bridge support structures changes with changes in temperature. This must be taken into account when a bridge is being designed. The problem can be solved by placing roller bearings on one of the piers, thus permitting the horizontal movement of the superstructure. The expansion joint, built into the bridge deck, allows for continuous traffic over the bridge, even in extreme thermal conditions in summer or winter. In summer, the bridge deck expands due to high temperature, while in winter, it contracts. The change in length is directly proportional to the length of the bridge and the change in temperature. Usually, it is only a few centimeters. Without a roller bearing, even these few centimeters would cause huge mechanical tension in the deck, which would result in serious damage to the metal structure of the bridge. From Google Earth, we conduct again a visual survey to look for expansion, contraction joints or gaps in our Isabella bridge from the start to end of the 12 numbers arches, but we found it wanting and not satisfied of what have observed. The bridge have gaps in concrete deck, but none in the arch connections to the pier. Therefore, for expansion or contraction, gaps to a pier, these must be located on the end of arch span only. Now, have a look if you can. Find any expansion or contraction gaps at these locations. The total combined flat length of 12 concrete arches, not considering the curved length, is at least 720 meters. For the concrete material exposed to increasing temperature variation of at least 25 to 30 degrees, it will require minimum expansion gap of 150 to 200 millimeters or 6 inch to 8 inches gap. We definitely cannot find that much gap width at the ends of the arch. Now, if we consider the total curve length of the 12 arches, the required expansion gaps would increase to at least 50% compared to the combined flat length. That will be at least 250-300 millimeters, and that is a big gap to fill. So ayun, nakita na nga natin ang explanation tungkol sa napaka-importansyang pangangailangan ng paglalagay ng expansion and contraction joint gap sa mga bridges natin, sa mga bawat span. As per our visual inspection, wala talaga tayong nakitang
expansion, contraction, gap sa pagitan ng mga arches. Kahit sa magkabilang dulo, hindi natin masasabing satisfied tayo sa ating nakita. As per calculation nga natin, kung i-combine natin yung total curve length, at least 300 mm ang kailangan nating gap para mabigyan natin ng freedom na mag-expand, contract ang ating arc during thermal increase and thermal decrease. Ang mangyayari kasi nga kung wala talagang freedom na maglaro ang ating arc, wala pa tayong load. Tandaan nyo, wala pa tayong load. Sariling bigat lang yan at saka dead weight at saka thermal expansion contraction. Prone to cracking na yan. Yan talagang sakit ng simento. Pagka nagkakaroon ng bending, negative bending, positive bending, nag-iiba-ibang behavior ng ating arc. May magkakrak yan sa ilalim ng arc, magkakrak sa ibabaw ng arc. Lalo na magkakrak yan pag may sinabayan pa ng mga kahit na light loading lang. Kaya nga sinabi ko noong nakaraming vlog natin, more or less tuloy-tuloy ng pagkakracking ng arc natin dahil nga dyan sa problema na yan. And then pag nag-inject ka ng epoxy dyan sa mga crack na yan, nag-iiba ng behavior ng materials, nagkakaroon ng localized stiffness, lilipat na naman sa mga weak zones ang crack. So i-injection na naman. Ano ang mangyayari dyan sa tulay natin? Magiging pure epoxy na yan. Laking gastos po niyan. Hindi po madali mag-inject ng epoxy. Dinadaan pa sa testing yan. Inaalam kung nasa na mga crack. Ginagamitan natin ng mga testing kagaya ng rebound hammer test para ma-identify yung mga crack zone. Tapos saka tayo mag-inject doon. Malaking trabaho po yan. Lalo na yung arc na yan. Nasa elevation. Napakadelikado po yan. Stop ang traffic or magbibitin sila ng scaffolding or whatever para ma-access nila yung arc para magawa nilang retrofitting, epoxy injection, etc. Code of Ethics of Filipino Civil Engineers. Civil engineers shall uphold and advance the integrity, honor, and dignity of the civil engineering profession. Civil engineers shall hold paramount the safety, health, and welfare of the public and shall strive to comply with the principles of sustainable development in the performance of their duties. Ito na po ang ating full model. Yan ang ating tulay. Minodel na rin po natin ang poste. Yung poste na po yan, nakabaon po yan sa ground. Magmula po dito sa yan, linya na yan. Yan, lahat ng mga nakabaon na sa ground yan. And ito po, naka-expose siya. Makikita naman po natin sa visual observation yan sa Google Earth. Yan, pinodel ko po halos same lang ang haba ng pagbaon mula dito sa naka-expose. Nagbaon lang po tayo ng let's say 12 meters. Hindi pa natin yan eksaktong nire-represent ng actual pero madali lang po yan. Kung makikita natin yung actual aspect drawing, ma-update natin ang ating analysis model. Ang isa po nating masasabing hindi pare-pareho ang tibay ng mga poste niyan dahil po yan ay sinabi nga natin nakabaon sa ground. Pag sinabi nakabaon sa ground, maybe dito sa lugar na to may matigas, maybe dito may iba-iba pong soil profile kaya hindi po consistent yan. And then maybe hindi natin alam kung itong bottom ay nakatungtong na to sa matigas na layer, let's say rock layer, or maybe baka itong pile na to ay di-design lang nila as tinatawag na friction pile. Pag sinabi po friction pile, hindi nakatungtong yung dulo ng pile sa matigas na layer. Kaya nagkikerry lang po ng pile is yung friction sa vertical and friction at saka yung soil stiffness sa lateral movement. Ganyan po ang pinag-iba ng mga major difference ng pile. May tinatawag tayong end-bearing pile, nakatungtong po sa solid strata itong mga to, let's say hard adobe or something. And then ito naman po, pag gumalaw yan, gumagalaw po talaga yan. Pakita ko sa inyo. Yan po. Hindi naman po kasi kayang i-produce ng lupa ang stiffness na hinahanap para hindi siya ma-maintain siyang vertical. Yan. Ganyan po ang nangyayari dyan. So did you find the major flaws?